Magandang hapon po. Bistado ng PIDEA ang itatayo raw na Shabu Laboratory sa isang bahay sa exclusive subdivision sa Las Piñas. 5 ang arestado kabilang ang 2 Chino at 1 Taiwanese. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkatanggap ng senyas, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang target na bahay sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas. Inabutan sa baba ng bahay ang 2 Pilipino. Nagtatago sa banyo sa second floor ang 2 Chinese at 1 Taiwanese na pagkapang na lumabas mula sa kanilang pwesto nang makita ng raiding team. Tumambad sa PIDEA ang mga gamit sa karaniwang pang Shabu Laboratory tulad ng naglalakihang flasks, weighing scale at drum-drum na kemikal para raw sa paggawa ng iligal na droga. Ayon sa PIDEA ay nagkaplano dapat na magtayo ng Shabu Laboratory sa bahay na ito. At itong mga equipment at mga kemikal na kanilang inabutan sa bahay na ito ay magpapatunay daw na totoo ang kanilang nakuhang impormasyon. Doon sa nakuha natin kanina, yung isang drum that can manufacture around 50 to 100 kilos of shabu. So, napakarami yung nakuha. Isipin nyo na lang po kung sakali natuloy yan, yung pag-manufacture niyan, ilang buhay yung masisira po niyan. Ayon sa PIDEA, ang 1 Chinese, tagaluto raw ng shabu ng grupong nag-ooperate dito sa Pilipinas. Habang ang Taiwanese national na edad 69 ay matagal na raw pinaghahanap na drug personality ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot umano sa drug trafficking. Just like what our Director General said earlier, the war against drugs would be relentless, and we are also trying to prevent the entry of dangerous drugs not only in the Philippines but also the manufacture of dangerous drugs in the Philippines. Ang ilang naaresto, itinanggi na panggawa ng iligal na droga ang mga gamit. Nagpositibo sa drug test ang isang nahuling dayuhan at 1 Pilipino na runner down ng sindikato at tagakasa ng transaksyon. Maharap sa reklamang paglabag sa Section 8 ng Dangerous Drugs Act ang mga narestong Chinese at Pilipino. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Away dahil daw sa ilaw at bentilador ang itinuturong ugat ng pananaksak sa Las Piñas kung saan 2 ang patay kabilang ang 1 menor de edad. Ang 3 suspect, menor de edad din. Nakatutok si Bea Pinlac. Mamamatama yung gumawa ng na. Bakit anak pa naman? Gumuho ang mundo ng mga magulang na ito matapos saksakin ang kanilang mga anak kagabi sa barangay CAA Las Piñas. Pauwi na sana ang 15 anyos na grade 8 student na si Edgar, di niya tunay na pangalan. Kasama si Jericho, di rin niya tunay na pangalan na sumundo lang sa kanyang pinsan. While itong mga biktima ay palabas galing eskwelahan, accordingly, sinundan sila ng mga kapwa estudyante nila, mga minor lahat ito. Hanggang dito, nagpang-abot, sinaksak yung ating 2 minor na victim. Nagtamo ng saksak sa dibdib si Edgar, habang sa leeg ang tama ng saksak ni Jericho. Sinugod pa sa magkahiwalay na ospital ang mga biktima pero binawian din ng buhay. Ang may gawa na tinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL, mga menor de edad rin na 14, 15 at 16 anyos. Nagkaroon sila ng verbal altercation ng isa sa mga child in conflict with the law na nag-aaral sa parehong eskwelahan. Sabi ng isa sa mga witnesses natin, nagkasagutan sila dahil itong isa sa mga biktima, pinapatay sindi yung ilaw. Nagkaroon sila ng hamunan. According dito sa mga nakakita, inatake sila at inabangan. Isinuko naman ng mga magulang ang 3 CICL sa otoridad. Depensa ng isa sa CICL, pinatay po yung ilaw, electric pan, may tao po. 23 po sila. Sino pang nanagsak? Yung isa po, di ko po alam. Yung isa? Sinuntok ko po. Sinuntok ko po yun. Tapos sinuntok po ako ng isa. Pinawakan po yung damit ko. itinurn over sila sa Bahay Pag-asa, isang pasilidad para sa mga batang nasasangkot sa krimen. I-evaluate kung alam nila yung consequences ng action nila bago tayo makapag-proceed sa pagsasampa ng criminal complaint. Makikipag-ugnayan naman ang pulisya sa paaralan ng mga binatilyo. Para sa GMA Integrated News,
Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Sumagot si Davao de Oro gubernatorial candidate Ruel Peter Gonzaga sa show cause order ng COMELEC kaugnay sa mga pahayag niya tungkol sa pakikipagsiping. Anya, 2 sa 3 insidente nangyari noong April 1, 2024 at February 5, 2025. Yan ay bago pa man daw maipatupad nitong February 27, 2025 ang COMELEC Resolution 11116 na nagsasabing election offense ang bullying at labeling. Sinabi rin niyang spliced o putol ang video tungkol sa ikatlong insidente. Pasintabi po mga kapuso, isang improvised pana ang tumusok sa kanang mata ng isang pusa sa Bacolod City. Nakuna nito ng video habang nagtatago sa tabi ng isang motorsiklo. Halos hindi raw ito makagalaw. Posible raw na napagtripan ng pusa kaya pinana. Sa ngayon, nawawala ito at hinahanap na ilang concerned citizen, taga-barangay at animal welfare advocate para maipagamot. Iniimbestigahan din ng mga pulis kung sino ang pumana sa pusa. Semana Santa na bukas, linggo ng palaspas at sa ilang terminal ng bus, fully booked na mga biyaheng probinsya. May mga taxi naman daw na nagsasamantala. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live, Darlene Kai. Darlene. Ivan, marami na yung mga pasahero dito sa PTEX. Sa ticket booth na kinatatayuan ko ngayon, hindi nawawala yung pila. Yung ilang pasahero nakasalampak na sa sahig. Stranded na rin yung ibang pasahero dito dahil fully booked na ang ilang biyahe pa Bicol. Meron pa kaming ilang pasahero na nakausap na nakaranas na ng budol o nakontrata yung ibang taxi. Maagang penitensya ang naranasan ng magkasintahang OFW na sina Grace at Jelly. Mula airport, dumiretso sila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para umuwi sa Nabua, Camarines Sur. Pero sa airport pa lang, pakiramdam nila ay na-scam na sila. Sabi niya 1,300 hanggang PTEX. Sa kapaguran lang namin, gusto namin makapagpahinga, binero na namin. Nagulat ako kasi mahal naman, malapit lang naman dito, di ba? Binigyan sila ng resibo pero putol ang pangalan ng operator at kumpanya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng operator ng taxi. Sa PTEX, fully booked na ang mga biyahe kaya wala na silang nabiling ticket. Umabot sa 165,000 ang mga pasahero kahapon sa PTEX. Sumubok sila sa mga bus terminal sa Pasay pero punuan na rin. Sinubukan na naman daw silang kontratahin ng taxi roon. May nakakausap naman kaming taxi, Pasay Terminal, Cubao, 900. Sabi noon, nung makita namin doon sa Pasay na wala na, hindi na kami tumuloy sa baka wala rin o useless din yung punta namin doon. Nakakuha naman na sila ng ticket sa pagbalik nila sa PTEX kaninang umaga. Inaasahan ng pamunuan ng PTEX ang dagsa ng pasahero ngayong weekend. Posibleng umabot sa 2.2 milyon ng mga pasahero sa PTEX hanggang Easter Sunday. Kaya mahigpit ang seguridad dito sa terminal. Inaasahan natin yan today hanggang tomorrow. Tapos Monday, bahagyang medyo konti ng konti yan. And then, papalo ulit ng Holy Wednesday at Holy Thursday. May naka-standby naman daw na dagdag na bus units. Sa NAIA Terminal 3, hindi pa ganoon karami ang pasahero. Inaasahan ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na ngayong Semana Santa ay mas mataas ng 14% ang mga pasahero kumpara noong isang taon. Nakahanda naman daw silang i-accommodate ang aabot sa 157,000 na pasahero kada araw. Maluwag pa rin kanina ang Northport Passenger Terminal. Inaasahang bukas pa magsisimulang dumami ang mga tao sa pantalan. Ivan, iimbestigahan daw ng LTFRB ang naiulat na insidente ng pangongontrata ng ilang taxi. Samantala, sabi naman ng pamunuan ng PTEX sa mga babiyahe po sa Holy Monday o April 16 ay meron ng mga fully booked na mga biyahe pa Tuguegarao at Olongapo. Pero nangako na raw naman po yung ibang bus companies na daragdagan nila yung kanilang mga biyahe para po sa mga stranded na pasahero pa Bicol ngayon at bilang paghahanda na rin sa pagdagsa pa ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Yan ang latest mula rito sa PTEX. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Mga kapuso, may mga job opportunity muli para sa mga Pilipino. Ito po ay sa mga bansang Malta at Albania sa Europa. At kung ano-anong trabaho ang mga ito,
Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Isa ang pagbibigay ng Global Standard CPR o yung Cardiopulmonary Resuscitation sa mga unang itinuturo sa mga nag-aaral ng kursong caregiving sa isang TESDA-accredited school na ito sa Quezon City. Isa ang caregiving sa mga pinaka-in-demand na trabaho para sa mga Pilipino nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. At para makapag-apply dito, kailangan mo na ng tinatawag na National Certificate 2 o yung NC2 for caregiving na maaari mo lang makuha kapag nakakumpleto ka ng mahigit 900 hours of training at OJT na tumatagal lang humigit kumulang 7 buwan. Si Richelle, magtatapos na at malapit nang makakuha ng NC2. If ever po na may opportunity po from example Europe, I'll sacrifice yung family time. Timing ang pagtatapos ni Richelle dahil mangangailangan ang ilang bansa sa Southern Europe, gaya ng Malta, ng mga Pilipinong caregivers ayon sa Department of Migrant Workers. Isa sa ang Pilipinas sa kanilang mga preferred partner countries para po doon sa kanilang employment needs dito sa Pilipinas. They are also looking forward to having a not only a bilateral labor agreement, but hopefully a special hiring program under a government-to-government G2G na framework para po sa mga care workers. Ang minimum na sahod para sa mga caregivers sa Malta aabot sa 1,000 euros kada buwan o mahigit 64,000 pesos. Kapag isinama pa ang government bonuses at overtime, pwedeng umabot ng 3,500 euros o mahigit 200,000 pesos ang maximum na sahod at benepisyo kada buwan. Kailangan din sa Malta ng ibang uri ng skills kung saan Pilipino rin ang priority. Ang bansang Albania, kausap na rin ng DMW dahil mangangailangan din doon ng libu-libong manggagawa at mga Pilipino. They need around 20,000 workers for their hospitality and all the sectors for foreign workers. Paalala ng DMW kapag government-to-government din ang a-applyan, diretso sa DMW ang pag-a-apply at wala dapat placement fee. Kung may partner recruitment agency naman, sa mga lehitimong recruitment agency lang mag-a-apply na makikita sa listahan ng DMW website. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kanya-kanya hakot ang mga residente sa mga nagkalat na bleach products sa kalsadang ito sa Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa isang saksi, bigla raw bumukas ang likurang pinto ng cargo van sa pakurbang bahagi ng kalsada. Kaya nahulog ang mga produktong karga nito. Isang sasakyan din ang tinamaan ng mga nahulog na kahon. Nagkaayos naman daw ang mga sangkot sa insidente. Isinauli naman ng ilang residente ang mga nakuhang bleach. Mismong pamilya ng dinukot at pinatay na Chinese businessman na si Anson Tan ang pumalag sa anggulong sangkot siya sa pogo at ito ang ugat ng krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sabi ng source ng GMA Integrated News, nakapagbayad na ng aabot sa 100 million pesos ng ransom ang pamilya ng Chinese businessman na si Anson Tan na dinukot at pinatay kasama ang kanyang driver. Pero ayon sa PNP, patuloy pa nilang bine-verify ang tungkol sa ransom. Meron na raw lead sa ngayon ang mga otoridad sa grupo at meron na rin daw silang sinusundan ng mga suspect. Pero hindi na muna nagbigay ng detalye ang PNP tungkol dito. Napag-usapan ito sa ikatong case conference ng task group kaninang umaga sa Camp Crame. Sa ngayon, ang isang anggulong tinututukan nila ay kidnap for payment o kidnap for collection. At nasa likod daw nito ang grupong tinatawag nilang muscle group na binubuo ng foreign nationals. Tagasingil doon sa mga pagkakautang po sa kanila. Kung anumang klaseng business transaction po yun po yung isa sa patuloy po na iniimbestigahan. Ang malaking grupo raw na ito ay posibleng nasa likod din ng kidnapping noong 2024. The same po na insidente na nangyari noong nakaraang taon na kung saan po yung driver po at yung biktima po ay katulad po ang sinapit ng kasalukuyang kaso. Nakikita pa rin nilang may kinalaman ng krimen sa Pogo. Dahil po doon sa pag-stop po ng mga Pogo business ay natural lamang po at maaaring binabawi na po yung mga renta na naibayad na. Pero itinanggi ng kampo ng pamilya Tan ang pagkakasangkot ng negosyante sa Pogo.
Wala raw silang rental property sa Bulacan. Sita na ilang dekada na raw lehitimo negosyante at kilala sa Filipino Chinese business community, lalo na sa pagkakawang-gawa. Nakikipagtulungan daw sila sa PNP. Nakikiusap din sila ng privacy sa gitna ng pagluluksa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Isang sugatang penguin sa Argentina matagumpay na nakabalik sa dagat matapos ang ilang buwang gamutan. Anong klaseng penguin ito? Kuya Kim. Agosto nitong nakaraang taon nung ma-rescue na isang king penguin, may mga sugat daw ito noon na posible raw nakagat ng aso. Matapos ang ilang buwang rehabilitasyon, makakauwi na siya sa wakas sa kanyang tirahan. Noong una, tila ayaw pa nitong lumusong sa dagat, hanggang sa naglakas ng loob na itong lumangoy pa uwi sa kanyang home sweet home. Kuya Kim, ano na? Ang mga king penguin o Aptenodytes patagonicus, ang second largest penguin species sa buong mundo. Mababagal man sila maglakad, mahusay naman silang lumangoy. Maaari silang manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 10 minuto. Sila din ay monogamous, ibig sabihin, nakikipag-mate lamang sila sa isang penguin kada breeding season. Least concern man ang mga king penguin ayon sa IUCN. Kailangan pa rin silang proteksyonan para hindi sila matulad sa ibang penguin species na kumukonti o nababawasan na ang bilang. Laging tandaan, importante ang mayalam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang incumbent mayor ng Silang Cavite dahil sa pahayag niyang ipaparaffle ang mga single mother habang nangangampanya. Aaksyon na naman ng COMELEC ang pagpapaalis umano sa inuupahang bahay ng isang netizen matapos magpunta sa pulong ng partidong kalaban ng kanilang mayor. Nakatutok si Chino Gaston. Sa videong na-i-upload ng isang netizen, maririnig na nakikipagdalo siya sa 2 barangay kagawad sa kanilang lugar noong 3 ng Abril. Pinaaalis daw siya ng mga ito sa inuupahang bahay. Nakita daw kasi siya sa pulong ng mga watchers ng isang kandidato ng kalabang partido ng nakaupong mayor sa kanilang lugar. Alam nila, kinakampi ka sa dapat sila ang nakapader, sila ang mayor, hindi mo alam ang ilalim nila. Ano po bang problema kung nakakampi ako? Pero basta umalis ka lang. May sarili akong desisyon na hindi na pwedeng turuan. Bukod sa pinaalis, nakakatanggap din daw ng banta sa social media ang netizen. Nakuha po kami ng picture at nakarating na daw po sa kabilang panig. So may mga na-receive na po kung mga threat noon. Sinasabi na ng mga tao na mag-ingat ka na. Nakita na ng COMELEC ang video at nangakong aaksyonan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, itinuturing na election offense ang pananakot at panggigipit para piliting lumahok o pigilan sa paglahok sa pangangampanya ang sinumang tao. Dumagdag naman sa listahan ng kandidatong sinita ng COMELEC ang incumbent mayor ng Silang Cavite na si Kevin Anarna. Nabigyan siya ng show cause order dahil sa video kung saan nagbiro siyang ipararaffle ang mga single mother para magkaroon ito ng mga kasama sa buhay. Ang gagawin natin, lahat na balong lalaki tsaka lahat na balong babae, iraraffle na lang natin yan, ha? Pinapasagot ng COMELEC si Anarna kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o petition for disqualification. Modelo ka eh, idolo ka ng lahat, kinamamarisan ka ng lahat. Yung sinasabi nila napaka-iksi kasi ang attention ng tao, kaya kinakailangan mag-joke ka. Karoon ka ng mga campaign jingle na medyo may pagkabastos o double meaning. Hindi ko pong maubos maisip yon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Anarna. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, biyaheng Japan po ba kayo? Meron pong dagdag atraksyon doon na proudly Pinoy at must visit. Mula sa Osaka, Japan, nakatutok doon live si Katrina Con. Katrina? Pia, ginaganap ngayon dito sa Osaka, Japan ang World Expo 2025. Nilahukan ito ng nasa mahigit 160 mga bansa, kabilang na riyan ang Pilipinas. Pagsisika, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan.
Naging inspirasyon ng mga iyan ng Philippine Pavilion sa Expo 2025 dito sa Umeshima Island sa Osaka, Japan. Andito ako ngayon sa harap ng Philippine Pavilion. Dito pa lang makikita na ang pangalan ng ating bansa, Philippines, at sa pamamagitan daw ng Philippine Pavilion ay gusto nilang ipakita ang tradisyon at kultura ng ating bansa. Kaya naman labas pa lamang ng istruktura ay gawa na raw sa ratan. Agaw pansin din ang woven tiles na hinabi pa ng mga weaving communities ng Pilipinas. Sa gilid ng pavilion ay may rattan duyan seating na maaari upuan ng mga bisita. Itinahi ang mga iyan sa tema ng World Expo 2025 na Nature, Culture and Community woven together for a better future. As the world goes into the tech and digitalization, we want to show that what is most important is still the human connection. It is still the Filipino who will give you the best experience into the Philippines. May light show na sasalubong sa entrance ng pavilion. Bida sa mismong pavilion ang hand-woven art pieces na may mga multimedia projections. Sinisimbolo nito ang 18 rehiyon sa bansa. Ang gusto natin ipabahagi sa mundo is that we in the Philippines continue on telling our sustainability story. Meron ding AI photo booth kung saan pwede kang magmukhang diwata ng karagatan o kagubatan. Isa naman sa mga atraksyon dito ay ang Dancing with Nature kung saan makikita mo ang iyong animated figure sa napakalaki screen na iyan. Ang mga animated figure gawa sa iba't ibang likas yaman ng Pilipinas tulad na lamang ng mga prutas at gulay. Humahataw rin dito ang Philippine traditional dancers. It's such a proud moment as a Filipino to see the innovation, the culture, at saka really our culture being celebrated by people from all over the world. That is also something that we wanted to highlight, yung napakaganda po ng relasyon natin ngayon sa bansang Hapon. Pia, ngayong araw ay pinasinayaan naman ng Japanese Imperial Family itong World Expo 2025. Bukas nga ay bukas na sa publiko itong Expo 2025 at magtatagal hanggang October 2025. At yan naman ang latest mula rito sa Osaka, Japan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Katrina Son. Ibinahagi ng ilang kapuso celebrities ang kanilang fitness goals para sa isang healthy lifestyle. Narito ang aking chika. Ka-love team na nga ng showbiz ang fitness. Sa maraming taon, magkadikit ang dalawa. Iniista ng fans ang workout posts ng mga artista. Inspo para sa bago nilang fitness era. Iba-iba ang trip pagdating sa ehersisyo. And right now, running is having its main character moment. Kasi nga naman, hindi na kailangan ng equipment. Para kay kapuso beauty queen Rabia Mateo, running isn't just for the body, it's for her mental peace too. Mental clarity talaga, most especially kasi ako when I run, parang before I make a decision, I run muna. Kasi it gives me a lot of options to think kung ano ba talaga yung pinakamagandang magiging decision ko sa buhay. Para kay Mommy Dearest star Camille Prats, running is a family affair. Ang kanyang kids, bata pa lang, tinatakbo na ang landas papunta sa healthy lifestyle. For me, it's just really to have fun while staying fit. Tapos syempre, pagkasama mo yung pamilya mo, mas may enjoy mo siya. It's nice to start them young kasi. Habang si Jillian Ward, hindi lang takbo, kino-combo pa ito sa iba't ibang sports para sa maximum gains. Challenge accepted daw ang kanyang fitness goals. Everyday na ako na may ginagawa akong exercise. So parang minsan nagbe-brisk walking ako, minsan po strength training, madalas dance class. Basta lagi akong nagwo-workout, ganyan. At ang pa-reminder ni Barbie Fortesa, kung gustong sulitin ang fitness routine, get those bodies moving. You just have to want it and you just have to start. Whatever it is, whatever type of fitness activity that you want to do, either gym or
ito nga, takbo or any type of sport, you just have to start, you just have to begin. Sinuportahan ng 4 na Kapuso Stars ang fun run ng Save the Children Foundation. Nagiging fit na sila, nakakatulong pa sa mga kabataan. Bukod sa time for reflection, quality time with the family ang balak gawin ng ilang Kapuso Stars ngayong darating na mahal na araw. Ang kanilang Holy Week plans sa Aking Chika. This Holy Week, I will be with my family. Tuwing Semana Santa, nakaugalian na raw ni samahan ng mga makasalanan star David Licauco at ng kanyang pamilya na magbisita iglesia. We will do the 7 churches, bisita iglesia. Yun kasi yung family tradition namin the past years. Bisita iglesia rin with Julian San Jose ang planong gawin ni Raver Cruz. Gusto namin magbisita iglesia and spend time lang with the family and her family. Si Betong Somaya sa Beach and Destination kasama ang pamilya. Usually kasi ang ginagawa namin, nagsastaycation kami sa hotel. Pero ngayon, beach naman for the family. Magkakasama naman ang Dante Squad ngayong Holy Week. Wala pang plano masyado. So, minsan, alam mo, mahilig kami sa last minute. So, tignan natin kung saan kami dadalhin ng mga bagay-bagay. Ganyan din ang Holy Week plans ni Camille Prats na excited nang makasama ang kanyang buong pamilya. This coming Holy Week, we've made plans with my family. So it's a big family. Si Barbie Fortesa naman, susulitin ang quality time this Holy Week. I-maximize ko ang Holy Week break ko and I'll spend time with my family. Sa bahay lang. Out of the country naman ang balak ni Lice Lopez. I'm planning to go sa Bali. Mas malapit sa beach para mas relaxing. 30 araw bagong eleksyon 2025. Tuloy sa paglatag ng mga plataporma at advokasya ang mga kandidato sa pagkasenador. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isinusulong ni Representative Arlene Brosas ang karapatan ng kababaihan. Dumalo sa consultation talk sa Calapan Oriental, Mindoro, sina Congresswoman Franz Castro, Mimi Doringo, Amira Lidasan, Liza Maza, Danilo Ramos, Jerome Adonis at Ronel Arambulo. Binisita ni Teddy Casino ang mga mangyan sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Mas malakas na ugnayan ng national at local governments ang tinalakan ni Senadora Pia Cayetano. Nakipagpulong sa mga magulang ng children with special needs si Attorney Angelo de Alban. Lumuhok sa covenant signing para sa mga mangingisda sa Pasig si David De Angelo. Naroon din sina Calyode de Guzman at Luke Spiritu. Murang pabay sa urban poor sector ang isinusulong ni Kiko Pangilinan. Suporta sa small entrepreneurs at local products ang isinusulong ni Senator Bongo. Naglahad si Congressman Rodante Marcoleta ng plataporma para sa mga magsasaka. Tinalakay ni retired Colonel Ariel Querubin ang national security at isyong pang-ekonomiya. Paglaban sa korupsyon at iligal na droga ang isinusulong ni Attorney Vic Rodriguez. Si Senator Francis Tolentino nagpaalala sa mga botanteng suriin ang plataporma ng mga kandidato. Si Ben Tulfo nag-ikot sa Zamboanga Peninsula. Si Nars Alin Andamo lumuhok sa fun run tungkol sa environmental agenda. Libreng related learning experience para sa nursing students ang plano ni Bam Aquino. Lumuhok si Attorney Jimmy Bondoc sa isang coordination meeting sa Zamboanga City. Nangampanya sa Mantayan Island sa Cebu si Bong Revilla. Batas para sa mga motorista at commuter ang isinusulong ni Representative Bonifacio Bosita. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Philo Armies, turn your sweet dreams into reality dahil muling mapapanood ang global superstar na si J-Hope on stage. Taong 2017 pa huling nag-concert sa Pilipinas si Hobi kasama ang iba pang BTS members. Ngayon ang unang gabi ng kanyang two-night concert. Nasa bansa rin ang Japanese boy group na NCT Wish na sub-unit ng NCT para sa kanilang NCT Wish Login Manila concert ngayong gabi. Kahapon sa isang mall press conference, pinakilig nila ang NCT Zens.
And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Maraming salamat, Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.